Hello everyone! Ito nga guys, kakatapos lang natin mag-record dahil 2024 na. Dito dinugtong lang natin ang ating daily sales report 2024. No? Kasi nire-record ko nga yung mga, kung magkano yung benta natin araw-araw at saka kung magkano yung mga, dito nire-record ko din yung mga binabayaran natin sa mga delivery, no, kung magkano ang total. Pero pinaka-total na yung ni-record ko dito sa mga sales out guys. At yun nga guys, umpisa na natin for today's video. Paano nga ba makabayad sa renta kung maliit lang ang binta natin sa ating tindahan? At ano-ano nga ba ang mga diskarte para makabayad tayo sa ating mga bayarin, no? Kaya yun ang aking ibabahagi for today's video guys. Kasi yun, may nabasa kasi ako no na talagang sumuko siya dahil di niya kinaya dahil nga sa tumal ng bintahan ngayon sa sari-sari store. Di ko alam kung sa iba kung matumal din, basta pansin ko lang guys talagang matumal ngayon, no? Kaya yung iba sumuko dahil malaki yung kanilang renta tapos yung binta nila maliit, kaya hanggang sa nagsara na lang yung kanilang tindahan kasi ayun nga, dahil napunta lang dun sa mga bayarin. At ano ba ang dapat gawin natin, no, para makabayad tayo kahit maliit lang ating binta. Kaya yun guys, gusto ko lang ibahagi para sa mga baguhan pa lang mag-sari-sari store at saka sa mga nagbabalak, no, kung okay lang ba magrenta ng pwesto, no, pag tayo ay may sari-sari store. Siyempre guys, para sa akin ay okay na okay po, no. At syempre, piliin natin yung magandang pwesto, no, para kung gusto mo talaga na mabilis mag-grow ang inyong business, piliin natin yung ating magandang location, no, kasi halimbawa pag ang bahay naman natin nasa looban, kung gusto mo talaga sumugal, makipagsapalaran na malaki kaagad ang yung mataong lugar, maghanap ka talaga ng pwesto, no, para mabilis lumaki ang inyong tindahan. At sa akin naman guys, base sa aking experience, tayo ay nagrenta din naman ng pwesto at ito nga ay binabase ko kung magkano yung aking rent, no, sa isang buwan, kasi dapat yun ay ating kita sa tindahan, no, dapat tubo natin yun. Ayun ay napupunta doon lang sa pambayad natin sa pwesto, sa mga bayarin pa na iba, no. Kaya ito talaga ang ating problema, no, pag nangupahan tayo, kailangan talaga natin yan gawin, no, kasi di man pwede di natin bayaran. At syempre kailangan buwan-buwan din natin bayaran para di naman tayo mahirapan, kasi kung hindi tayo magbayad ngayon sa sunod-sunod talagang mahirapan na talaga tayo magbayad. Kaya kung pwede, kailangan talaga natin budgetan, talagang tamang budget talaga, tamang diskarte para tayo makabayad sa ating mga bayarin. At ito nga ang aking ginawa guys, dahil nga depende kasi sa atin yan. Halimbawa kung magkano yung upa nyo sa isang buwan, 5,000, 10,000, gano'n, no? Gano'n kasi mga upa ngayon, no? Mga nagtanong-tanong ako, talagang ang mahal ng upa ngayon, lalo na pag magandang pwesto, no? Talagang 10,000. Halimbawa 5,000 yung upa mo, kailangan maka 5,000 binta ka din sa isang araw, para kasi kung maliit lang yung binta mo tapos mahal yung rent mo, talagang malulugi ka, no. Kaya kailangan talaga natin dumiskarte, no. Mag-isip tayo ng pwedeng magmasid-masid ka kung anong pwede idagdag sa ating tindahan, kung anong pwede ibenta natin na papatok, no, na laging hinahanap nito. Yun talaga ang ating tututukan, no, lalo na nangupahan tayo, no. Ganon talagang diskarte ko guys, kung ano yung mabenta, doon tayo magpupokus para ma-reach natin yung target sales natin sa isang araw. Kaya kailangan lalagpas pa yung quota natin sa isang araw kasi may mga bayarin tayo, no. Kaya yun ang ginawa ko minsan, talagang ito nga, nag-record ako, no. Minsan talaga may araw na hindi tayo nakakuta, kaya ang diskarte ko naman pag ganito na mayroon talaga, kahit kasi alam naman natin ngayon na nagtitipid din yung mga tao kasi kakagaling lang din nila sa gastusan, kaya yan, laylo muna sila sa mga gastusin, no. Kaya yan, medyo mahina ngayon ang ating tindahan. Ang diskarte ko na lang guys, kaya kung halimbawa kung magkano yung upa mo sa isang buwan, i-divide mo lang yan ng 30 days, no. Ganun lang ang ginagawa ko para hindi ako mahirapan, para pagdating ng bayaran mayroon na tayong pambayad. At kung kulang man,
konting dagdag na lang, no? Kasi minsan kinukulang talaga ako. Kasi minsan kasi 100, 150 lang naitabi ko sa araw-araw para sa rent, no? Kasi marami pa tayong mga pinagbabudgetan, hindi lang sa bahay. Kaya, yun. Pero kung ano naman tayo, nakalagpas sa quota, mas okay kasi mas malaki-laki yung 150, 200, mga ganun yung mga naitabi ko araw-araw sa bahay. Depende kasi yun sa binta, kaya kailangan talaga magsakripisyo, aga gising, tapos late na tayo natutulog para lang may madagdag pa na binta sa ating tindahan kasi may nagsibilihan pa na pa isa-isa, no? Kaya yun. Kaya swerte yung mga may sariling pwesto, hindi na nila poproblemahin yung mga pambayad sa renta, no? Kaya tayo pag nangupahan lang, yun napunta pa sa mga pambayad yung tubo na. Imbis na isi-savings na lang natin, no? Tapos ibabayad pa natin dun sa kasi nangungupahan lang tayo. Ganon talaga, obligasyon natin yun. Kaya, ganito na lang guys. Basta mag-isip na lang kayo kung anong product ang mabenta sa tindahan nyo, no? Para yun, hindi kayo malulugi, hindi tayo malulugi kasi nag-rent lang tayo. At syempre, kailangan kung nagre-rent ka lang, i-consider mo din yan kung mga presyo mo, idagdag mo yan kung magkano, no? Kasi malulugi ka kung konti lang itutubo mo. Kasi kaya halos sa mga paninda ko guys, tinutubuan ko ng 20% kasi nagbabayad tayo ng tax, ng kung ano-ano, rent, bills, kung ano-ano, no? Kaya yun, kinukonsider ko yan kung tayo ay nangungupahan. Siyempre, dapat lang ganun para hindi tayo malugi. Kasi dyan pa tayo kumukuha ng pangailangan natin sa araw-araw. Kaya yan, todo sikap talaga para makasurvive, no? Kaya yun lang ang diskarte ko, no? Para hindi tayo mahirapan sa pambayad. Araw-araw nagtatabi talaga ako, no? Kasi di man pwede manghingi-hingi tayo sa ating mga kamag-anak kasi may mga pamilya na rin naman sila, no? May mga sarili na rin mga gastusin. Kaya kailangan mo talaga magpursige para makabayad ka sa mga bayarin, no? Kasi hindi naman kasi ako yung mahilig na manghingi-hingi, yung biglang hingi. Kahit lumaki kasi ako guys na talagang bata pa lang ako, nagtatrabaho na ako na para may pambaon. Yung hindi ako mahilig na humihingi sa magulang ko. Kaya yun, nasanay tayo sa hirap at ito talagang nagsusumikap tayo para mabago naman yung takbo ng buhay natin. Kaya yun lang guys ang mai-share ko sa inyo, no? Kung paano makabayad ng bahay. Siyempre talagang kanya-kanya tayong diskarte para maka-survive sa araw-araw. At basta tandaan nyo guys, yung mga mabinta yung ating tututukan para sa ganon hindi tayo mahirapan at makadagdag sa binta natin para lumakas ang ating tindahan at babalik-balikan tayo ng ating mga customer. Kaya maraming salamat at huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all.